Ang pag-uusapan naman natin sa video na to guys, no, tungkol naman sa kasabihan na follow your heart and do whatever you want to make you happy, no? Kasi kadalasan talaga sa atin, no, ganito ang mindset, ito ang sinusunod sa mga buhay nila. Kaya marami sa atin nabibigo sa mga decisions natin at napapahamak ang mga sarili natin, no? Katulad na lang sa pagdidesisyon natin sa pag-aasawa, dahil nga sa kasabihan na to na follow your heart, no, nagpapadalos-dalos na lang tayo sa mga decisions natin, no? Lalo na sa pagpili ng mga magiging asawa natin or magiging kasama natin sa buhay natin, no? Hindi na natin inaalam yung background ng tao na gusto nating makasama, no? Basta ang pinapahalagahan na lang natin ay yung damdamin natin, kung ano yung dikta ng damdamin natin, no? Kaya ang ending, hindi tayo nagiging masaya kasi nga kadalasan sa atin, no, hindi pa natin inaalam kung ano man yung tunay na pag-uugali nila. 'Di ba? Nagdedesisyon tayo ng pabigla-bigla, kaya ang nangyayari, no, nagiging failed yung relationship. Kaya kasi pagdating ng araw na na mag-asawa na kayo or magkasama na kayo sa buhay, doon pa lang lumalabas ang tunay na kulay, no? Hindi nyo pala alam na yung taong pinili nyo, na didikta ng puso nyo, nambubugbog pala, or di kaya ay cheater pala, o di kaya ay marami palang bisyo sa mga buhay nila, no? Kaya ang ending, hindi kayo nagiging masaya, naghihiwalay din, di ba? Ilang years lang ang itinatagal ng pagsasama, naghihiwalay din dahil nga sinusunod ninyo or sinusunod natin ang dikta ng puso natin, no? At saka yung iba, no, pabigla-bigla sa pagdidesisyon, nakikipag-meet up sila sa mga kachat nila na hindi pa nga nila nakilala, hindi pa nila alam kung ano yung tunay na pagkatao. Ang nagiging ending, pinapatay sila ng mga kachat nila, no? Minsan pa nga may nakita ako, pinugutan ng ulo, or saka china-chop-chop sila ng mga kamit up nila kasi nga nagpapatangay sila or nagpapadala sila sa emosyon nila, no? Hindi pa nga nila nakikilala ng lubusan yung tao na gusto nilang kikitain, no? Nakikipagkita na lang sila ng basta-basta. Yan ang nangyayari kapag tayo ay nagtitiwala sa damdamin natin, or kung tayo ay nagtitiwala sa dikta ng puso natin, no? Hindi tayo magiging masaya. Hindi totoo yung kasabihan na follow your heart to make you happy, no? Anong sabi dito sa Bible, no? Basahin natin sa Jeremiah chapter 17 verse 9, nakasaad dito, the heart is deceitful above all things and desperately sick, who can understand it? Diba? Nakasaad dito, yung puso daw natin ay higit na mapanlinlang sa lahat ng mga bagay, no? Itong damdamin natin, no, dadalhin tayo nito sa kapahamakan, no, or ilalagay tayo nito sa bad situations ng mga buhay natin kapag sinunod natin yung puso natin, kasi nga mapanlinlang nga siya, no? Halimbawa ay gusto ng puso nyo na gawin nyo itong ganitong bagay, kahit alam nyo na mapapahamak kayo, kahit alam nyo na wala namang kahihinat na maganda yung gagawin ninyo, gagawin nyo pa rin dahil dinikta ng puso nyo, no? Isang malaking katangahan na yan, isang malaking kalukuhan na yan, no? At saka anong sabi dito sa Proverbs chapter 4 verse 23, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. O diba, ang nakasaad dito, bantayan nga daw natin yung mga puso natin, kasi lahat daw ng ginagawa natin ay dumadalo yan mula sa puso natin, di ba? Ibig sabihin, dikta yan ng puso natin, di ba? Kung ano man yung mga ginagawa natin, kasi yan ang dinikta ng puso natin na gawin natin yan, mula yan sa puso natin. Kaya ang nakasaad dito, bantayan natin yung puso natin, no? Huwag tayong magpadalos-dalos sa mga decisions na gagawin natin sa buhay natin, no? Dapat talaga, no, huwag tayong magpapaniwala sa kasabihan na to na follow your heart and do whatever you want to make you happy, no? Kasi anong sabi dito sa Proverbs chapter 28 verse 26, whoever trusts in his own mind is a fool, but he who walks in wisdom will be delivered. Di ba nakasaad dito? Kung sino man daw yung nagtitiwala sa sarili niya ang pangunawa or sa sarili niyang isip, no? Ito daw ay isang tanga, no? Pero kung sino man daw yung lumakad na taglay niya ang karunungan na mula sa Diyos ay hindi mapapahamak, di ba? Hindi mabibigo sa buhay kung ang lahat ng mga decisions na ginagawa natin sa buhay natin ay nagbabase tayo sa mga salita ng Diyos. Hindi tayo maliligaw, kasi nga ang salita ng Diyos ay liwanag yan para sa atin, no? Basahin pa natin sa Psalm chapter 119 verse 105, nakasaad dito, your word is a lamp for my feet, a light on my path. O di ba? Maliwanag na ang mga salita ng Diyos, ay siya ang ilaw sa ating mga paa at siya ang liwanag sa landas natin. So meaning, hindi kailanman tayo maliligaw ng landas,
Kasi nga ang salita ng Diyos, siya ang liwanag ng landas natin para hindi tayo masadlak sa kadiliman. Kaya mahalaga talaga na kapag nagdidesisyon tayo, magbabase tayo sa salita ng Diyos. At di ba magtiwala tayo sa Diyos dahil hindi tayo pababayaan ni God, no? At saka anong sabi dito? Sabi dito sa Proverbs chapter 3 verse 5 naman, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding, di ba? Meaning, magtiwala tayo sa Diyos ng buong puso dahil si God, hindi tayo ipapahamak ni God, di ba? Kapag lahat ng mga decisions natin sa buhay natin, kinukonsider natin si God, no? Ituturo niya sa atin ang tamang landas ng buhay, hindi tayo ipapahamak ng Diyos. At saka anong sabi niya rito? Huwag tayong magtiwala o huwag nating sandalan ang sarili nating pangunawa. Kailangan natin ng Diyos sa buhay natin, no? Kasi kung sarili lang nating pangunawa yung sasandalan natin, no? Mabibigo tayo, no? Hindi sapat yung sariling pangunawa natin. Kailangan natin ng Diyos sa buhay natin. At saka anong sabi dito sa Psalm chapter 37 verse 4, no? Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. O di ba? Kailangan maggalak muna tayo sa piling ng Diyos, di ba? Masaya muna tayo sa piling ng Diyos. Ibig sabihin, i-worship muna natin si God, di ba? I-serve natin si God. Lumakad tayo sa buhay natin na yung will ni God ang susundin natin sa mga buhay natin, no? I-obey natin yung mga words ni God, i-honor natin si God, di ba? Para ay ibigay niya sa atin kung ano man yung mga kahilingan ng puso natin, no? Ano man yung mga kagustuhan ng puso natin, ipagkakaloob sa atin ni God yan. Basta, unahin muna natin siya sa mga buhay natin, no? At saka ang sabi naman dito sa James chapter 3 verse 17, but the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, and easy to be entreated, full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy. Yung karunungan daw na nagmula sa Diyos, no? Ito daw ay malinis, tapos ito ay mapayapa, ito ay malumanay, easy to be entreated, di ba? Napapakiusapan daw. Ito ay punong-puno ng awa, at saka may hatid daw na good fruits sa atin, di ba? Walang partiality at saka walang pagkukunwari, yung karunungan, yung wisdom na mula sa Diyos, no? Walang partiality, walang pagkukunwari kasi si God nga ay genuine, siya ay pure, di ba? Kaya dapat lang talaga na si God muna ang unahin natin sa mga buhay natin, no? Para hindi tayo magkakamali sa mga decisions na gagawin natin, hindi tayo maliligaw ng landas, hindi mawawasak at hindi mapapahamak ang mga buhay natin, no? Huwag tayong maniniwala dito sa kasabihan na follow your heart and do whatever you want in order to make you happy. Isang malaking kalukuhan ito. So kahit na mali na yung nararamdaman ng puso mo, di ba? Kahit alam mo naman na mali ang dinidikta ng puso mo, sinusunod mo pa rin, di ba? Parang gusto mo talaga na mapahamak yung buhay mo, no? Kasi nalalaman natin yan sa mga sarili natin kung tama ba yung idinidikta ng puso natin, no? Kung talagang may tayo, pangunawa tayo, alam natin kung tama o mali ba yung dinidikta ng puso natin, no? Nasa atin na lang yun kung susundin pa rin natin kahit alam na natin na mali, no? Kaya hindi talaga tama na ganito ang mindset natin, guys, no? So ang dapat nating gawin ay i-consider muna natin si God sa lahat ng mga decisions na gagawin natin. Kung ano man yung mga napupusuan natin na gawin, kung ano man yung naiisip natin na gawin, no? I-consider muna natin si God para ituro niya sa atin ang tamang landas ng buhay at tutulungan niya tayo na makapagdesisyon tayo ng tama, no? Huwag tayong basta-basta, huwag tayong padalos-dalos sa mga decisions na gagawin natin kung ayaw natin na maliligaw ng landas. Kasi kung magtitiwala tayo sa puso natin, no, liligaw tayo ng landas ng puso natin kapag yan ang pinaniwalaan natin. Kasi tulad nga ng nabasa natin, ang puso ang pinakamapanlin lang sa lahat ng mga bagay. So ngayon, guys, no, baguhin na natin yung mindset natin na to na follow your heart and do whatever you want to make you happy, di ba? Hindi yan ang kalooban ng Diyos sa atin, no? Seek God first. Follow Jesus Christ para hindi tayo maliligaw ng landas kasi alam naman natin na si Jesus Christ ay sinless yan, righteous, di ba? Kaya hindi tayo maliligaw ng landas kapag ganun ang mindset natin, no? So, yun lang naman yung maisi-share ko sa araw na to, guys. Sana may natutunan kayo sa akin, no? Hanggang dito na lang yung aking video. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye, everyone.